Parusa ng engkanto, liwanag ng gabi. Sa isang liblib na baryo, kung saan ang mga alitaptap ay sumasayaw sa himpapawid tuwing gabi, naninirahan si Luning Nang, isang dalagang kilala sa kanyang pambihirang ganda. Mahaba at itim ang kanyang buhok na umaabot hanggang baywang, balingkinitan ang katawan, at mayroon siyang mga mata na tila bituin sa kalangitan. Sa bawat pagdaan niya, ang mga kalalakihan ay napapanganga, at ang mga kababaihan ay napapabuntong hininga sa inggit. Ngunit sa likod ng kanyang panlabas na anyo, nagtatago ang isang pusong puno ng kayabangan. Si Luning Nang ay kilala sa kanyang pagiging mapagmataas at walang pakialam sa damdamin ng iba. Para sa kanya, ang mundo ay umiikot lamang sa kanyang kagandahan. Isang araw, sa panahon ng pagdiriwang ng kanilang taunang ani, isang binatang magsasaka ang naglakas loob na lumapit kay Luning Nang. Siya si Dakila, isang lalaking may simpleng puso at pagmamahal sa kalikasan. Mayroon siyang dalang isang basket ng mga hinog na mangga, simbolo ng kanyang taos-pusong paghanga sa dalaga. Luning Nang, para sa iyo, wika ni Dakila, habang inaabot ang kanyang regalo. Inihandog ko ang mga ito mula sa aking hardin, sana'y tanggapin mo. Tiningnan ni Luning Nang ang mga mangga na may pagdidir. Mga mangga, yan lang ang kaya mong ibigay sa isang tulad ko. Tumaas ang kilay niya. Hindi mo ba alam na ang mga kamay ko ay hindi dapat dumumi sa mga ganyang bagay? Sa harap ng maraming tao, ipinagtabuyan niya si Dakila at ipinamukha ang kanyang pagiging hamak. Umalis si Dakila na may pusong wasak, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa sakit na dulot ng kanyang mga salita. Hindi alam ni Luning Nang nasa kailaliman ng kagubatan, may mga nilalang na nagmamasid sa kanya. Sila ang mga engkanto, mga tagapagbantay ng kalikasan at mga saksi sa mga puso ng tao. Nakita nila ang kabutihan ni Dakila at ang kasamaan sa puso ni Luning Nang. Sa galit ng mga engkanto, isang sumpa ang kanilang binitawan. Luning Nang, dahil sa iyong kayabangan at kawalang puso, ikaw ay magbabago. Ang iyong kagandahan ay magiging isang bitag, at ang iyong kaparusahan ay magiging walang hanggan. Kinabukasan, natagpuan si Luning Nang na naglaho na parang bula. Ang kanyang mga damit ay naiwan sa gitna ng parang, ngunit siya ay hindi na nakita pang muli. Ngunit sa lugar kung saan siya huling nakita, isang halaman ang umusbong. Ito ay may mga dahon na kulay pilak at mga bulaklak na kumikinang sa dilim. Tinawag itong, liwanag ng gabi, isang paalala sa kagandahang panlabas ni Luning Nang at ang kadiliman ng kanyang puso. Sinasabi na tuwing gabi, maririnig ang kanyang tinig sa hangin, isang bulong ng pagsisisi at paghingi ng tawad. At ang mga bulaklak ng liwanag ng gabi ay sumasayaw sa ritmo ng kanyang kalungkutan, isang walang hanggang parusa para sa isang pusong nabulag sa kanyang sariling kagandahan. Marami ang nagtaka sa kanyang biglang pagkawala, pero marami din ang natuwa na may lihim na inis at galit sa kanya. Wakas. Aral ng kwento. Ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Ang pagmamahal sa kapwa at paggalang sa kalikasan ay mas mahalaga kaysa anumang panlabas na kariktan. Ito ay isang alternatibong bersyon ng iyong kwento na may bahagyang pagkakaiba sa mga pangalan at detalye, ngunit pinapanatili ang parehong aral at tema. Sana ay magustuhan mo.